naputol po tayo dahil ulit sa ating power at talagang sinasadya rin siguro ng ating mga lolo para mas matagal ang pananalita ni Radya Mamay. February 22, 2022, part 2 po tayo. Mahal na Ari, sinabi mo na mga adopted sons ni Tunko Abdurrahman Putra Alhaj ng lolo, ang pinaka-lolo mo sa tatay na side, na tatay mismo ni Jamalul Kiram II at tatay ni Dr. Abdul Gapar Abdurrajak, na yan ang ama, yung pinaka-tatay, ang tatay mo. Okay, no? Si ama. Ngayon, ano ang naging dahilan? Bakit naging sakim si Tun Mahathir? At bakit siya mismo ang nagbigay ng paraan na mamatay yung tatay ni Tun Najib through poison? Ang katotohanan po, believe me or not, ito katotohanan na hindi ako politiko. Ang politiko, ang totoo, pinamali. Ang mali, pinapatotoo. That is politiko. Kasinungaling. Dahil dito si Dr. Mahathir, ang lineage niya, galing po yan siya sa Singh ng Sri Lanka. Singh yan siya, lineage siya ng Singh. Dahil inadapt siya ni Tunko, pinaaral siya. Dahil sa asawa ni Dr. Mahathir, yan po ang relation sa kay Tunko. Ang asawa niya, si Dr. Sityasma, galing po yan, from Sandakan po yan. Hindi po yan born in Kuala Lumpur. His origin is in Sandakan, Dr. Sityasma. Pag-asawa ni Mahathir, inadapt siya, pinaaral siya. Pag-aral niya, nalaman niya lahat ang sekreto. Kaya ayaw ni Tunko siya maging Prime Minister. Pinili ni pagpatay ni Tun Rajak. Dahil dito nag-umpisa ito sa pagpanalo ng Berjaya na talo sila to Mustafa in 1976 by nag-election, snap election, dahil doon sa Tripoli Agreement. Si Haris Saleh pinapunta, nag-report kay Prime Minister Tun Rajak sa Kuala Lumpur that Dato Mustafa having a meeting in Tripoli Agreement with Gaddafi, with Emerda Marcos and Chairman Misuari for the complete 13 provinces for autonomous government by 1978. Kaya nga, pagbalik ni Dato Mustafa galing sa Libya, papunta Sabah, ni dissolve ng Prime Minister ng Malaysia ang Sabah government to go for election, go to the people of Sabah. Kaya nag-election sila in 1976, natalo si Dato Mustafa. Kaya nga wala magawa ang MNLF, lahat ng paksyon nahulog sila lahat, doon sila nagkagulo-gulo kasi wala na ang support. Ang strong support ng Bangsamoro ay galing po kay Dato Mustafa sa uncle ko. Dahil doon siya sa government pa. Kung nawala na siya sa government, nawala na ang suporto. Lost command na sila. Kaya nga walang katotohanan dito sa MNLF, dito sa lahat ng faction. Laro po yan. Believe me or not, mga kapatid ko. MNLF, MLF, Abu Sayyaf, lahat. Huwag na kayo sumali yan, laro. That is a political drama between the military and politiko. Political drama po yan. Walang katotohanan. Organization and fraternity. So, ang peace talk, ang nagpipinance niyan, si Najib ba o si Mahathir? Actually, ang brain si Mahathir. Si Najib nagpagamit din. Nagpagamit siya sa peace talk. May pinalabas sila pera kasi noong pag-pull out ng British, may 40 million sterling pound na iwan in 1963. Yan ang ginamit nilang pera. Magkano pera dinala ni Najib dito? Sa Pilipinas, lahat ng mga Senado, Kongreso, isang sako binibigay ni Najib. Noon siya Prime Minister. Imagine how many years siya maging Prime Minister. Nagpagamit din siya sa kay Mahathir kasi si Najib, matakot siya kay asawa niya. Siya ang nag-Prime Minister asawa. Yan ang nagkasabuat kay Mahathir asawa niya.
makapilma si Najib dahil matakot. Ngayon si Najib, nung nagkita na tayo, hinarangan din tayo ng asawa niya kasi gusto niya makita si Amali. Because of the wife, wala tayo natuloy. Ito wala pa sila tinakda, wala pa tayo tinakda ng Allah. Kasi ngayon, ang problema ngayon, kapatid ko, nandito sa Maimbong. Kailangan na i-advise kita, my brother, Vice Governor. Alam ko, ikaw ang pangalan mo, tatay mo rin. Pero first and second lang. Abdul Sakol Tan Junior and Abdul Sakol Tan Senior. Ang pagkasabi sa akin, ini katotohanan na, my brother. I want to save your asset, the asset of your father. Isi-save kita. Wag ikaw ang Vice Governor, wag magpag-amit ang anak, ang tatay mo sa ibang tao, magmaskara. Maraming na nakaalam yung sa Sunday. Last Sunday, may tao ako nagpunta doon, nag-observe. Hindi na tatay mo. Kasi alam nila ang tatay mo. Magsalita, magganito. Wala na. Maglakad, slow. Ngayon, malakas. Magsalita, hindi na. Alam na. Please, stop mo na, Vice Governor. This is my advice to you. Save your asset of your father. Huwag mo ipagamit ang tatay mo sa ibang tao, magmaskara. Ipahuli mo yan, pati yung kapatid ko, nandiyan. Kung nandiyan pa ang kapatid ko, si Arnas, alias Anas bin Abdul Gapal, tinatawag nila Aba-Aba, ipahuli mo na. Pati si Abdul Karim, ipahuli mo na para ma-save ang property niyo dito sa Sulu. Pero ang mag-rule ito babae. Kung mag-rule na ang babae, wala na ako, hindi na ako makatulong sa inyo. Hanggang February pa ito, makatulong pa ako sa inyo. By next month, I'm very, very sorry. Hindi na ako matabang ko tayo mangod. Maulong ako kay mo, Toto. Ikaw in tumayo, Governor. Yama mo, baita sin special branch ka ako. Yato siya Hawaii. Bisita hamat to. Piyoprotektahan siya sin CIA. Yato siya Hawaii in original Abdul Sakutan. Yato Hawaii. Magkahagad ka mo rin magkahagad. Bangaon pa imian imbis himumungan ko ini bukon bunal, gaman ka mo makalo da. Ingkatan, lumarak sing kasabunalan, di magad ka sa bunalan, gaman ka mo makalo da. Barakat la ilaha illallah, barakat si Muhammad Rasulullah. Maraming salamat, mahal na hari, dahil dito naliliwanagan ang buong mundo kung sino talaga ang nagkukontrol at nag-aalipin sa Minsupala, sa Sabah, Sarawak, Kalimantan, Bulungan dahil sa yaman ng soberenya. Biro mo, sarili nating backup, sarili nating account, sila ang naggagawa, sila ang nag-aayos, sila ang nagbabank arrangement para mas malaki ang pera nila. At tayo, anong ginagawa nila? Utusan. Ginawa nilang mga kapgo ang mga royal family para mag-atake sa kapwa Muslim, patayan para sa ngalan ng giyera. Nung isang araw, merong operation doon sa bundok ng Patikon. Ngayon nalalaman kung sino ang mga tinatarget na mga planted din ng gobyerno na Abu Sayyaf kuno, pero yan ay hindi Abu Sayyaf na taga rito. Mga dayo na mga tao. Kasi ayaw nila maging peaceful ang Sulu. Dahil nga dito sa kayamanan na ayaw nila bitawan. Ang DBS Singapore, nakapunta na kami, pumasok na yung pangalan ko, pumasok na yung pangalan ni Gamar bin Abdul Gapar bilang apo ni Tunku Abdurrahman ang Kiram side na yan ang DBS Singapore na 189 trillion na nilaro ni Apo Lakay at ni Tun Mahathir na yan ay naging 167 trillion. Nandyan ang kasulatan sa atin.
Kaya nga na maganda ang naging laro. Ang mga pinalaki ni Apo Lakay na mga instrument, na mga kayamanan, ay yan ang sisingilin din natin. So dalawa ngayon ang success ng ating misyon. Ang Marcos asset at ang Kirams asset. Ang Alam asset, iyan yung sovereignty. Ang kabangkuhan, yan, tatlong ang ating tatargetin. Ang sovereignty, ang kayamanan, at ang tinatawag beneficiary. Kaya nga pinapatuloy ko kayo sa pag-ID ng RCI, ng Vaccination Exemption Order na iyan, dahil basihan iyan ng aking pagbigay ng grasya. Hindi ba ninyo alam na hindi ako ang may hawak niyan, kundi ang mga lolo na nandiyan sa pinansyal, dahil binago natin ang ating financial system. Nabawi natin ang sovereignty. Kuala Lumpur made us poor. Pero ngayon, sino ngayon ang mananalo? Tayo. Ang Petronas naging simbolo ng pag-agaw ng sovereignty. Biro mo, illegal piping mula Ligwasan, kaya ayaw nila magkaroon tayo ng exploration, magkaroon tayo ng ating pamamaraan, teknolohiya. Bakit yumaman si Murad, si Iqbal? Lahat itong nagtransact sa pistok. Bakit sila yumaman? Dahil sa Petronas na punto. Alam ba ninyo kung magkano ang kanilang take home pag sila nagpistok? Nandoon kami sa Impiana Hotel, kasama namin sila. Nandoon sila. Kunyari, mga Arabo-Arabo, yun pala ay galing lamang sa Indonesia na programa nila. Merong programmer, merong master puppet, merong talagang nag-i-inject ng maling sistema para tayo tagurian. The land of the bandit. Mga magnanakaw, mga mundo, mga abusayap, mga terorista, Al-Qaeda. Dahil ayaw nila maging peaceful tayo para tuloy-tuloy ang pagnakaw ng oil, ng gas, ng ating mga pera sa bangko, dahil iyan din ang ginigisa nila sa sarili nating mantika. Atin ang bangkong nakadeposito, sila ang kumukuha ng bank instrument. 1 year and 1 day, ititrade nila sa platform at sila billion dollar ang nakukuha nila sa trading. Tapos, iyan ang ipifinance sa malampaya, doble, triple ang kanilang gain, ang kanilang nakukuha. Sobra ang pang-aapi, ang pang-aabuso na ginawa nila. Pinagkatiwalaan si PGMA dahil bulkiya at nagkasabwat sila ni Alnas alias Anas Abdul Gapar at dahil kay Sultan Hassanal Bolkiah. Yumaman ang maliit na lugar dahil sa yaman ng sultan. Sila, mula nung kami ay nakapasok in 2017, sila hindi na nakakuha sa DBS Singapore. Kung nakakuha man sila, iyan ay isalin natin sa inventaryo ng pinansyal ng lahat ng kabangkuhan kung sino ang nakialam sa lahat ng kayamanan na nakalagay sa mga bangko. Marami sa inyo nagsasabi, papuputol kayo ng kamay niyo kung matuloy itong programa natin. Maraming nagsasabi, magre-resign ako pag iyan ay totoo. Maraming nagsasabi, pangarap lamang.
You are dreaming, sinasabihan ang Prime Minister natin, si Dr. Muksan. I am a dreamer, but the impossible dream becomes a reality because I work day and night. Pinagtsatsagaan ko ang aking trabaho dahil alam ko na ang tiyaga may nilalaga. Merong makukuha. Kayo ano? Puro laway ninyo. Pamimintas. Dreamer. Yes. Dahil kung hindi ako nag-isip at hindi ako nanaginip sa katotohanan ito, wala rin kayong mapala. I am brave to tell you because God gave me the courage, the bravery. At ito ang pinakamaganda dahil lumaki ako sa hirap at pinaghihirapan ko para mabawi ang kayamanan na ito para sa inyo lahat. Nakita ninyo kung paano yumaman ang Malaysia? Kung paano yumaman ang Imperial Manila, ang Malacanang? Yung mga sultan-sultan? Sila ang binabayaran. Sila. Makikita ninyo kung gaano karami na ang kanilang mga hotel. Si Murad, si Iqbal. Dahil ang bayad na iyan ay galing din sa kayamanan na pag-aari ng sultanato ng Sulu in North Borneo. Yan ang Kiram's asset. Na ang ngayon, pinagsama natin Kiram Marcos asset. Block, lock, unlock, hindi ninyo makuha. Dahil ginawa na namin ang dapat nararapat para sa sangkatauhan. Hindi lamang dito iyan. Dahil ang ligwasan ay hanggang Kuwait, hanggang Middle East. Napakayaman natin. Tayo dapat ang titingalain ng buong mundo dahil tayo ang source ng lahat ng yaman na iyan. Ng langis, ng oil, ng gas. Bakit inaway, ginawang giyera ang Afghanistan, ang Iraq, ang Iran dahil sa oil and gas na iyan? Bakit naging matinding patayan? I advise itong mga militar, your time is coming to an end. Huwag ninyong pilitin na kayo ay pauwiin namin sa Luzon o sa Visayas dahil kami kompletos recados. Noong nandiyan sa 11th Division si General Divino Pabayo, isinabmit ko ang papel at pinareceive ko that I have 500,000 strength of soldiers ready to combat with you. Ayan, panaginip? Ganyan ba si Queen? Magbigay sa inyo ng testamento? Dahil inipon ko ang lahat ng kombatant mula Apari hanggang Ulo. Marami tayo. NPA, Abu Sayyaf, MILF, MNLF. Lahat kayong militar na sasanib sa akin ay more than pa sa 500,000. Dahil inisip ko, projected ko na darating ang panahon, magkakaroon ng threat dahil dito sa ating yaman. Sinong makipagdepensa? Kung ang ibang countries ay gagawa ng simulain na pag-aaway. Nandito si Queen. I have always my foresight, my projection. Kaya nga nung February 14, 2017, sino ang makapaniwala na ginagabayan ako ng Diyos Ama? Wala pa sa aking papel ang pagbawi ng resibo, ang pagkuha ng resibo, ang pagbawi ng soberenya. Pero lahat iyan dokumentado, selyado. Kaya pakiusap sa inyo sa ngayon, itama na ninyo ang mali. Mismo ang World Health Organization nag-back out dito sa vaccination passport at binaback out na nila ang mga vaccine. Tapos kayo,
talagang gusto nyo pang iturok, lalo na sa kabataan. Mga magulang, tandaan ninyo, you are responsible sa inyong anak. Bakit nyo paaralin kung yan lang naman pala ang kailangan ng eskwelahan? Magkakaroon tayo ng sarili nating paraan dahil babaguhin natin ang sistema ng educational system. Military system, lahat ito. Kaya nga sinasabi ko, Maharlika Kingdom of God, Lupasug Empire. Everything will be changed. This is a radical change dahil ayaw natin mapasukan ng mga katulad ng mga corrupt leaders, mga black operators, mga master puppet, mga drug lords, na lahat ito ay nagkontrol sa atin. We are here to defend your right as a human being. Hindi kayo mga experimental. Dati mga monkey, rabbit, ngayon human. Kaya nagtatawa ang mga animals dahil sa pagiging ganid sa kapangyarihan ng gumagawa nito, na biktima kayo lahat. Iyang kanilang ginagawa na patayan, meron po iyang ini-spray. Napatunayan ko iyan mismo. 3 times ako na-sprayhan. Pero God save me. The divine healer is more powerful than your vaccination card ng inyong passport na iyan. God will save us kung naniniwala ka. Pero kung wala kang paniwala, pumunta kayo doon at doon kayo. Mas safe ang katawan na walang turok. Mas safe ang katawan na hindi nagkaroon ng vaccination. Dahil natural. Kayo, nakalaan din yan that every year, tuturukan kayo dahil sa antidote, dahil merong ginawa na hindi maganda sa katawan ninyo. Secretary Duque, mananagot. Secretary Harry Roque, mananagot. Presidente ng Pilipinas, kung sino man iyan, ang sabi ni Mamay, nakamaskara, kung sino man iyan, mananagot. Because this is the highest crime of conspiracy. Yan ang tinatawag natin, accountability, moral, spiritual accountability. Hindi basta-basta ang pagproklama ni King and Queen ng absolute monarchy. Kaya nga, diretso ninyo ang signature campaign. Kung sila noong February 24, nag-take over ng dahil sa EDSA Revolution, ilan lang kayo? Paano ang Visayas? Paano ang boses ng Mindanao? Hindi kami kasali dyan. Pero ngayon, gagawin nating legal. Mindanao, Visayas, congratulations sa ating mga leaders. Ipaabot nyo palagi. Kung ayaw ng Imperial Manila ng Luzon sumama, doon sila. Pero tayo, buo na ang ating programa sa Alpha Omega Development International Foundation na talagang umiikot kasama ng Imperial Federation of Farmers and Fishermen dahil ito ay barangay base. Lahat ng pera na makukuha natin sa ngalan ng Allah, ng Diyos Ama, sa ngalan ng Marcos Asset, ng Kirams Asset, ililigaw natin, ilalagay natin sa tamang kamay. Maraming salamat po sa inyo dahil naunawaan natin na ang nagkokontrol ng Petronas, ng Shell, ay conspiracy ng Aquino, ng Mahathir, ng Tun Mustafa Group, ng Miswari Group, na ngayon ay ginamit si Murad Group. No? Lahat itong nasa BARM, involved ngayon sila Mayor Amin, lahat ng kabinete, dahil wala na silang makukuha kung naisara ang Petronas mismo, ang siyang nagsuporta dahil sa backup instrument ng DBS Singapore na pag-aari ng sultanato
ng Sulu and North Borneo. Ang Al-Amana Bank, ang Vatican accounts, ang BDO accounts, PNB, lahat kayo may pangalan, ang Sultan of Sulu and North Borneo. Maraming salamat! Ready po ang main headquarter natin sa Hulo Sulu para magtanggap ng kontrata para sa business development program, road infrastructures, community development, oil and gas. Diyan na ngayon, tatandaan ninyo, doon kayo sa legal, hindi sa illegal. Hindi si BARM, si monarkiya, si King and Queen. Welcome to the fold. Lahat kayong umaasa, hindi ito panaginip, ito ay realidad. Dahil ang lahat ng ito, merong pruweba, merong legitimate documents to prove that the King and Queen is already rising, zooming high, flying high to save the entire humanity. Maraming salamat. Paalam sa ngayon. Hanggang muli. Masalam.